This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanang kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. Huwag na huwag niyong isi-celebrate ang Halloween. Yan ang araw ng mga demonyo. Yan ang bilin sa amin ni Padre Remus Baldonasa. Tandaan nyo, ang tradisyon na yan ay galing sa mga pagano. Hindi ko magets bakit tayo ay nakiki-celebrate sa demonyo. Pag Easter o Christmas ba, nakiki-celebrate din ba si Satanas sa atin? Pero alam nyo mga buddies kung ano ang malala tuwing Halloween at Undas. Madaming nawawalang mga tao. Kaya mag-ingat kayo. Ito ang kwento sa ating ngayong gabi ni Police Lieutenant Ray Villanueva. Hindi ito ang tunay niyang pangalan dahil isa siyang undercover operative ng PNP o tinatawag ding plainclothes officer. Kwento ni Ray sa amin, please lang po huwag niyong i-celebrate ang Halloween dahil ito ang gabi ng mga satanista at maligno. Di ako naniwala dati sa sinasabi ng simbahan, pero nung nakita ito ng dalawang mata ko, ako mismo ay natakot. Matagal na ako sa serbisyo, halos 4 na taon na akong namumuno ng mga undercover operation dito sa Almanza, Las Piñas City. At sa mga nakaraang taon, napansin nyo ba na madaming nawawalang tao tuwing Halloween at Undas? Malamang hindi. Dahil karamihan sa atin ay nasa probinsya o di kaya ay nasa sementeryo. At higit sa lahat sa atin ay walang pake. Pero kung susuriin mo ang mga datos, karamihan sa mga nawawalang tao na ito ay mga pulubi sa kalye. At ayon din sa mga assets namin, pati na din ang mga CCTV footages na nakuha namin, mga white van ang pumipick up sa kanila. Oo, mga white van. Alam ko mas madalas yung naiisip na kumukuha ang mga white van ng mga bata at pati ng mga organs nila. Pero madami na kaming na-infiltrate na gantong operasyon. Subalit ang modus nila tuwing Undas ay isang bagong animal. Mas malala pa to sa pangingidnap ng mga bata. Ako nga pala si Steve ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na sa amin. Madami silang kinukuhang mga pulubi sa kalye. Nag-o-offer sila ng libreng pagkain, pera at gift basket bilang tulong sa isang venue. Siyempre, kung pulubi ka, sasama ka. No questions asked. Mukha namang matitino ang driver ng van, pati na ang kasama nito. Yun nga lang, nang matapos ang aming pag-iimbestiga, tila naglaho parang bula ang mga pulubing ito, pati na din ang white van. Hindi namin matrace kung saan pumunta at kung bakit hindi na sila bumalik. Pati ang mga plaka ng van, peke ayon sa HPG at LTO. Tila walang may pake sa mga nawawalang pulubi sa kalye natin. Pero wag niyo akong itulad sa ibang tao o pulis. Maski mahirap yan, ay tutulungan ko sila. Kaya last year, nagsagawa kami ng covert operation. Nagpanggap ako bilang isang pulubi noong Halloween night. Ang plano ng operation ay sasama ako sa mga biktima ng white van. Pero may naka-standby na kotse na may 2 ding tauhan at susunod dito sa amin. At pag natukoy na namin ang lugar, hihingi kami ng backup at saka i-raid namin ito. Kasama ko noon si Staff Sergeant Renato Pilapil at si Police Corporal Jasmine Agapito. Sila ang naka-standby sa civilian car.
Buong gabi akong nakatambay sa kalye noon, kasama pang ibang palaboy pero wala namang dumating na white van. Pero di kami nawala ng pag-asa. Nag-abang uli kami ng gabi ng undas. At saktong alas 11 ng gabi, may dumating na white van. Bumaba ang dalawang lalaki sa white van. Nagpakilala silang mga taga-simbahan at magbibigay daw sila ng tulong at pagkain sa amin doon sa kanilang parokya. Sumama naman kami. Nasa 5 kaming palaboy noon. Dito ko na naisip na kaya pala di namin matumpok ang kuta ng mga taong ito dahil simbahan ang sinasabi nilang pupuntahan. Ganun sila katapang para gamitin ang Catholic Church sa modus nila. Habang bumabiyahe, lingon ako ng lingon sa likod. Di ko makitang sinusundan ako nila Renato at Jasmine. Pero matapos ang ilang minuto, nakampante din ako at nakita ko ang pulang kotse na gamit nila. Mahirap sa undercover operation na ito. Wala akong dalang baril o cellphone. Since I really should look the part, kailangan mukha talaga akong palaboy. Matapos ang isang oras na biyahe, dumating kami sa isang abandonadong mansyon sa Cavite. Hindi ko alam kung saan parte ito ng Cavite. Pero nagulat ako kahit luma ang bahay na ito, magagarang kotse ang nakapark sa harap nito. May Mercedes-Benz, Porsche at Ferrari pa. Mayayaman ang mga taong ito. Ano kayang gagawin nila sa amin? Pagkababa ng van, nagtaka ang mga kasama ko at sinabing, nasa na daw ang simbahan? Nagsitawanan naman ang mga lalaki at sinabing, ito ang simbahan namin. Hindi ito ang simbahan na iniisip nyo. Tinutukan din kami ng baril at sinabing pumasok kami sa loob ng bahay. Parang haunted house ito dahil sa sobrang luma. Pero pagpasok namin, ibang-iba ang loob nito. Maayos na parang hotel, maganda. At tila may selebrasyon para pang may kasal. At sa pinakadulo ng bahay ay parang may center stage tulad ng sa kinakasal. Kinabahan ako bigla nang makita ko na hindi statwa ni Jesus ang nasa gitna, kundi isang statwa ni Lucifer. Madami ding bungo ng kambing na tila ginawang dekorasyon. Meron ding mga krus, pero nakabaligtad ang mga ito. Sabi ko sa sarili ko, mas malala pa ito kesa sa isang kulto. Mga satanista ang mga ito. Mga kampo ni Lucifer at ang mga tao ay nakasuot ng maskara kaya hindi mo sila makilala. Ang mga damit na suot nila ay pula at itim na robes. Sa gitna din ng stage, merong isang malaking palanggana at may apoy ito. At saktong naabutan namin na may isang baboy na sinakripisyo dito. Ginilitan ito sa leeg at hiniwa din ang tiyan hanggang bumagsak ang bituka at organs nila. Ano ba itong pinasok ko? Kahit pulis ako, natakot ako sa nakita ko. Maya-maya pa ay inumpisa na nila ang selebrasyon. May hubad na batang lalaki at batang babae na pumunta sa harap ng stage. At ang satanistang pare ay nasa gitna nila. Pero parang isang kasal ito. Dito na din kami sinumulang talian. Ang dalawa kong kasama ay kinuha ng mga satanista at nilapit sa pare. Katulad ng baboy, kinilitan din ito at hiniwa ang tiyan. Kinuha ng pare ang puso nila at ibinigay ito sa batang lalaki at babae. At kinain din ito. Kinasal ng pare ang dalawang bata. Anak pala ng pare ang batang lalaki at ito daw ang susunod na pare ng Church of Satan. Tumayo ang balahibo ko sa mga nakita ko. Hindi ko alam na ganito pala ang ginagawa ng mga satanista tuwing araw ng mga patay. Grabe ang pagsamba nila kay Lucifer. Kinakabahan ako dahil ako na ang susunod nilang isasakripisyo. Bakit hindi pa ito pasukin ni Renato at Jasmine? Baka mamaya ako'y tuluyang mamatay na. Kalaunan, kinuha na kaming tatlo at inilagay sa stage. Tsaka ko na susunod na kaming isasakripisyo at papatayin. Sabi ko, ito na talaga ang katapusan ko. Pero bago pa ako gilitan ng pare, biglang ni-raid ni Sargento Renato at Corporal Jasmine ang bahay.
Agad nila akong kinuha at tinanggal ang pagkakatali ko at inabutan din nila ako ng baril. Matindi ang naging putukan sa bahay na ito. Madami din kasi ng mga armadong satanista. Pero sa awa ng Diyos, nakatakas kami at nakasakay ng kotse. Agad naman kaming humarurot paalis. Yun nga lang, sa kasamaang palad, madaming tama ng bala na natamo si Sargento at Corporal para lang iligtas ako. At kalaunan ay namatay rin sila bago pa kami makalabas sa village. Mahirap palang signal kaya hindi sila nakapag-request ng backup. Pero nung nakalabas na ako sa village na yon, nagka-signal na at agad akong humingi ng tulong sa Cavite Police Station. Mabilis naman silang rumisponde at within 15 minutes dumating sila. Binalikan namin kaagad ang abandonadong bahay. Subalit, biglang naglaho ang mga tao dito. Maski yung mga sasakyan na wala bigla. Hindi ko alam kung ganun ba talaga sila kabilis tumakas o may halong hiwaga ang bahay na ito. Hanggang sa sumunod na linggo, nag-follow up operation kami. Pero hindi na namin matrace ang mga sasakyan na ito. Nagkaroon din ng gantong operation sa Quezon City at Pasig City. Pero ako lang pala ang nagtagumpay na nakasunod sa kuta ng mga satanistang ito. Isang taon na ang nakalipas. Wala pa din kaming progress sa mga kasong ito. Nakipag-ugnayan din kami sa Interpol. At alam nyo ba, hindi lang pala sa Pilipinas ito nangyayari, kundi sa iba't ibang bansa. Parehas ang modus ng mga satanistang ito. Kailangan daw nila kasi ng sakripisyo para kay Lucifer sa araw na ito. Sabi rin ng Interpol sa amin, kaya mahirap daw matrack down ang grupong ito dahil madaming mga celebrities, politiko at mayayaman na sekretong membro ng mga satanista. Gayunpaman, di ako nawawala ng pag-asa. Ngayong taon, gagawin ko ang parehas na operasyon at sana matuntun ko ang bagong kuta nila dahil gusto kong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Staff Sergeant Renato Pilapil at Police Corporal Jasmine Agapito. Kung hindi man ako magtagumpay, sana ang kwento ko ay magbigay silbing public awareness sa mga tao at sana maimbestigan din nyo si Francis Parenzuela. Siya ang primary suspect ko bilang pari ng mga satanista. Pero wala pa akong sapat na ebidensya hanggang ngayon. Yun lang po, mag-ingat po tayo ngayong undas, lalo na sa mga white van. Dahil ang araw na ito ay hindi lang araw ng mga patay, kundi araw din ni Satanas.